Magandang araw mga kababayan, meron na naman tayong bagong breaking news na itong si Saldico. May part 2 na naman itong pasabog si Saldico. Eto, bago natin panoorin mga kababayan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo lagi dito sa mga balita dito sa Pilipinas. Eto mga kababayan, bagong-bago, galing kay Saldico, panoorin na natin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Naku po. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Pasok na pasok to sa ICC. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Solid mga kababayan, pasok na pasok sa ICC to. Bakasyon muna kayo. Palamig muna kayo doon ng 50 years. Ayan mga kababayan, dami ano. O yung bagay na yan, akalain nyo naman. Punong-puno mga kababayan, solid. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ayan mga kababayan, napanood nyo yung part 2. Meron pang part 3 yan mga kababayan. Naku po, ayan na po. Pasok na pasok po yan sa ICC mga kababayan. Ayan, magbalot-balot na kayo, malapit na kayo. Kayong mga mandarambong, eto na, nagsalita na si Ko. Kung saan tinabla nyo, tablahan na lang pala gusto niya. Etong sa inyo, sabi ni Saldico, mga kababayan. Ayan na po, nakita nyo yung kabalbalan ng ating administrasyon. Mahigit na 12 million views ang video ni Saldico
Inutusan siya ni Marcos na magnakaw. O ayan mga kababayan, maririnig natin dito at mapapanood yung mga sigaw ng taong bayan na itong si PBBM ay malapit na talagang bumagsak sa kanyang pwesto mga kababayan. Mahigit na 12 million views ang video ni Saldico. Inutusan siya ni Marcos na magnakaw ng bilyon-bilyon na salapi. Kaya ngayong hapon, pwede na tayong magpusina. Baka ilang araw na lang, bago na ang presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, si Saldico po ay lumantad na. Taong bayan na lang inaantay. Nasa sa atin na po kung tayo ay mananatiling tahimik, kung tayo ay mananatiling nag-aalangan. Si Saldico po, itinurok mismo si Marcos na siya ang mastermind, ang punong magnanakaw sa Pilipinas. Walang iba kundi si Marcos mismo. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. 100 billion, Saldico. Itabi mo, akin yan, tarantado. Nagmamaang-maangan pa ang gago. Presidente pang tawag sa sarili, kunwaring inosente. Binulgar na ni Saldico, inutel, magnanakaw. Ang mastermind, sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos Jr. At ang kanilang kasabwat sa magnanakaw, si Romualdez. Mahigit na po 12 million views ang video ni Saldico na nagsasabi bago siya patayin, ituturo na niya ang mastermind. At ang mastermind, si Marcos. Kaya ang panawagan ng taong bayan, bumaba ka na bago ka kalagkarin ng taong bayan, palapas sa Malacanang. Yun. At sa pagsisimula kababayan, ng ating panawagang Black Friday protest, magingay mo na tayo mga kababayan, magpusina. O mga kababayan, talaga marami na po talaga ay nagagalit dito kay sa administrasyon ni BBM mga kababayan, na kung saan sawang-sawa na yung ating mga mamamayang Pilipino sa panloloko nila, yung panlilin lang nila, lalo na yung mga announcement nila kapag nag-a-announce sila dito sa press con nila na itong si BBM daw hindi nababahala dito sa ating dito sa nangyayaring binulgar ni Saldico mga kababayan. Kung saan pinagtatakpan pa rin nila yung presidente na walang ginawang pagnanakaw mga kababayan. Obvious naman na nakikita natin sa lahat ng mga platform, nakikita natin yung mga sigaw ng mga taong bayan na ayaw na ng ating presidente. Ba't di na lang sila kasi bumaba ng pwesto at ibigay sa mga taong karapat dapat mamuno dito sa ating bansa mga kababayan. Makikita nyo naman mga kababayan, kung mahal siya ng mga taong bayan, di wala sana yung makaguluhan na to. Di wala sana nagpoprotesta, lahat sana ng mga Pilipino ay masaya sa kanyang panunungkulan. Pero mga kababayan, and despite of that, kapit tuko pa rin sila at pinangangalandakan nila na wala silang ginawang pagnanakaw. At na kung saan nilaglag pa nila yung kasama nila, lalo na itong si Saldico, na dati nilang kasama na tatlo sila yung nagkakutsabahan dyan. Shit is about to hit the fan. Ika nga sa kasabihan sa English. Yan, sa paglabas daw di umano ni Saldico, hindi ko pa po kumpirmado ito, but it's been circulating in the net and social media na si Saldico ay nagpahayag na ng kanyang partisipasyon dito sa mga budget insertions at saka sa mga flood control projects. And guess what, diba? It's now in the doorsteps of Malacanang. This is exactly what we've been telling you. Kaya pine-prevent nila na si Martin Romualdez ay madamay dito. It has to end with Saldico. But Saldico knows what's at stake here. I think kung totoo man na nagsalita na siya, it's because Saldico knows his life is in real danger. Kung may mga pagtatakpan at mga ayaw madamay dito at ang gusto nila matapos ang kwento kay Saldico, totoong kailangang mawala si Saldico. Because if Saldico is gone, then the story is gone. Pwede na siyang gawan ng kung ano-ano mga kwento at sabihin na sa kanya lang talaga nagmula ang lahat ng ito. But I think Saldico now knows that he is in serious danger. At ito na nga po yung sitwasyon ng
ating bansa sa kasalukuyan. That's right. This has got to be the biggest scandal since nung kay Erap Estrada. Mas malaki pa ito kaysa doon sa skandalo kay Erap Estrada, or yung ZTE deal nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. I think right now Malacanang is in panic, the Blue Ribbon Committee is in panic, yung kanilang mga plano ay biglang nawala. Malapit na, mga kababayan. Just yesterday, nagpapahayag si Senator Amy Marcos ng pagkabahala niya tungkol kay Orly Gutesa, na baka nga ay bumaliktad na daw itong si Orly Gutesa. Well, kaya ko po ikinuwento sa inyo noon, natatandaan ninyo yung series ko sa Kuratong Baleleng, is because para maintindihan ninyo kung ano yung nagaganap sa mga investigasyon na kagaya po niyan dito sa Senado. And with Ping Lacson at the helm of the Blue Ribbon Committee, sa totoo po, wala po talaga akong katiwa-tiwala na mayroong katotohanang mararating yan. Kasi nga po, alam niyo yung kasabihan natin mga Pilipino, ay, napanood ko na yan. Napanood ko na ito noon sa Kuratong Baleleng. I knew how the story for those who testified against Ping Lacson ended. Eventually, they disappeared. For whatever reason, sa mahalaga, they're now gone. Si Zaldico, they wanted him to be gone at pinaalis talaga siya sa Pilipinas, and they never wanted him to return. And the only way that he will not return for good is that if he will be eliminated. Sino may mga interes na ipatumba si Zaldico? Siyempre, sino ba ang makikinabang kung si Zaldico ay hindi na magte-testify? Now, this revelation of Zaldico, again, dahil hindi pa mahirap po kasi magtiwala ngayon sa mga videos, you don't know what is the truth or what is AI, but I saw it being carried by the mainstream media also. I saw it sa News 5 that supposedly Zaldico has issued as a statement. And this will be a turning point in this story, because now yung storya na sinasabi ko na pine-prevent nila na makarating ito sa pintuan ng Malacanang. Si Gutesa, malapit-lapit na siya doon sa pintuan ng Malacanang. Isang kalye na lang ang pagitan. Nandun na siya sa Malacanang. But this time, this revelation of Zaldico is all about Malacanang. It is about the participation of the President that he knew all along, all of these budget insertions. Na yung mga pinagsasasabi niya sa atin, alam naman natin ito na puro kasinungalingan yan. But now, if the testimony of Zaldico is true, here is concrete and solid proof na ang pamahalaan na ito talagang walang ginawa sa atin kundi ang lokohin tayo, pagnakawan tayo, at ngayon pagtakpan ng lahat ng kanilang mga ginagawa. With all of this is a slap in the face of the Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Ping Lacson, ni Tito Soto, ng ICI, at lahat ng mga miyembro ng Kongreso at binilit na pagtakpan ang lahat ng ito, ng pangyayari na ito. Alam nilang lahat ito kung anong nangyayari. And now, the truth is out. And we're just a few days away with the scheduled massive rally that is scheduled in Quirino and in the People's Shrines, sa EDSA Shrine. I think yung itsura ng lahat ng ito ay magbabago. It will change the complexion of how this is going to happen. Kaya sabi ko sa inyo, kapitbayan, I've told you before, paulit-ulit ko sinasabi, this is gonna go down very fast. Mabilis po ito mangyayari because unti-unti na, mga kababayan. Nakita na natin ito sa history. The writings are all over. Writings are on the wall already. At nakita na natin na mangyayari na nga itong mga ganito. They cannot hide Zaldico for long, and they cannot hide the truth for long. Eventually, the truth, like water, will find its way out, and it's now coming out. Kaya
In a few more minutes, a few hours after this, makikita nyo mag-explode lalo ang social media. Malacanang will again try to do their thing. Ano, sina Claire Castro, create a spin, twist this, at paikutin ang storya nito. But I think as the day goes by, palinaw ng palinaw ang storya. I'm just praying that Orly Gutesa is still okay, and his family. Gaya na sinasabi ni Senator Amy Marcos. Let us pray for Orly Gutesa. His people have stood up and they are now in trouble. Nakita po natin yan sa maraming mga investigasyon na lalo na pag dyan sa Senado at hindi mo kakampi itong Senado at meron silang pinagtatakpan. Eventually, sila ang mga napapahamak. Yung mga whistleblowers, sila ang mga napapahamak. And this should not be. Dapat nagkakaroon ng proteksyon itong mga tao na naglalakas ang loob na i-reveal kung ano ang totoo, kung ano ang tama. And so, let us pray for the nation and continue to participate, continue to engage. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mahirap makialam ang taong walang alam. At least now, you know. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. O ayan, maraming salamat po. Napakinggan nyo po yan galing dito kay Attorney Mike. Tropa po natin yan. Salamat po, Sir Mike. Napakaganda mong mensahe. Ayan po mga kababayan, malapit na itong pagbago ng ating administrasyon. Malapit na nararamdaman na natin mga kababayan na unti-unti na silang magigiba itong administrasyon na to, na kung pagtatakip na lang yung ginagawa nila, talagang nandyan malapit na. Pero sana man lang kababayan bumalik na itong si Orly Gutesa, pero alam natin na nagtatago lang yan at lalabas yan sa takdang panahon, baka itong bago magpasko para maganda-ganda naman yung pagtatapos ng taon na to. Yun ang naramdaman ko na pagbalik ni Gutesa, dahil itong si Gutesa talaga is very credible witness na makakapagbago at makapagbabago dito sa history ng ating bansa mga kababayan. At saka yan si Saldico mga kababayan, nilaglag nila at nilaglag niya rin itong mga dalawa niyang kakutsaba dati. Kaya maganda na po yung ito na yung isa sa mga main twist nakasira dito sa administration ni Bongbong Marcos mga kababayan. O hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Abang-abang lang po tayo dahil malapit na rin yung big rally na mangyayari dito sa corruption dito sa bansa natin. O abang-abang lang tayo mga kababayan, huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated tayo sa mga pangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan, mag-iingat po kayo lagi. News that matters and God bless.